Iniimbestigahan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang mga reklamong malabong tubig na sinusupply ng Maynilad sa ilan nilang customer. Nilinaw naman ng Maynilad ang nangyaring discoloration sa kanilang tubig. Si Ryan Lesige sa sentro ng Balita Live. Audrey, pinatitiyak nga ng MWSS-RO sa Maynilad na hindi na mauulit pa itong nangyaring discoloration sa kanilang supply ng tubig na naranasan ng kanilang mga consumer kahapon. Ang sabi po, Audrey, ng MWSS, dapat sa loob ng 3 araw ay agad masolusyonan ng Maynilad ang naging problema sa supply ng tubig. Kailangan ganito ang kulay ng tubig na lumalabas mula sa gripo ng ilang consumer ng Maynilad sa Quezon City. Ang tubig, animoy may halong kung anong dumi, dahilan para magkulay dilaw ito. Isa sa nakaranas ng water discoloration ay si Mayet. 3 oras daw nagtagal ang manilaw-nilaw na tubig umula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Kasi baka mamaya syempre pagbuhos nun, syempre may kahit papano may dadaan sa bibig nila, mamaya may syempre yung dumi. Kasi hindi natin alam kung may ginagawa ba o baka mamaya kalawang. Kaya pagka ganun po yung kulay ng tubig, hindi ko po pinapagamit sa anak ko kahit panligo. Ang problema sa water quality ng Maynilad, mabilis pa sa alas 4 na kumalat at pinag-usapan sa social media. Kaya naman ang MWSS-RO agad nagsagawa ng investigasyon. Lumalabas sa initial na investigasyon, Audrey, na ang paninilaw ng tubig ay dala ng mataas na level ng manganese mula sa raw water. Ito ay dahil daw sa low-level outlet ng Angat Dam. Angat Dam po, nakukuha po nila yung tubig sa taas po normally, sa taas po ng dam, lumalabas yung tubig. Meron pong backup system po sa baba ng sa dam, isipin nyo, let's say, ilang feet po yon. Sa baba, sa gitna po nun, ay may butas po doon na pwede din po mag-draw ng tubig in case of emergencies. Ngayon po ay nagkakaroon po sila ng repair sa taas po. So doon po ngayon nagdo-draw ng tubig in the meantime while inaayos po yung Angat Dam sa taas. Sa ngayon, Audrey, nagsasagawa na daw ng flushing ang Maynilad sa mga apektadong lugar para matugunan ang problema sa tubig. Ang requirement po ay within 3 days, kailangan po nila ayusin po ito. So as long as they fix this within 3 days, they will not have any financial penalties. But that does not mean na wala po tayong magagawa. Kaya nga po, ang kanina ko po in-explain, pwede pong i-require ng MWSS Regulatory Office na gumawa pa sila ng additional steps para po hindi na po maulit ito or maibsan itong situation na to in the future. Payo pa ng MWSS sa mga consumer na nakaranas ng malabong tubig na hayaan munang dumaloy ang tubig hanggang sa luminaw ito. Para hindi makompromiso ang kalusugan, hindi rin daw dapat inumin ang manilaw-nilaw na tubig. Ang advice ko po ay wag na natin po ito isubukan at i-risk kasi po may discoloration at baka magka-problema po tayo pag i-ingest pa natin. Pwede po natin gawin ito pang flush, pang linis ng mga gamit at panghugas ng mga kotse. Pwede din po ito pandilig sa halaman. Ang Maynilad tiniyak na agad inaaksyonan ang problema sa tubig. Base naman sa naging pakikipag-usap doon sa lahat ng stakeholders ng Angat, kasama yon sa inaasahan na tataas itong ang level ng manganese. Nagkataon lang na yung search na yun nangyayari early morning yesterday at kinailangan pa namin magkaroon ng further adjustment dun sa aming dose ng chemical para masiguro na ma-address namin itong pagtaas ng manganese na ito. And true enough, few hours lang naman siya nangyari. Audrey, sa ngayon, sabi ng MWSS, contained na yung mga lugar na nakaranas ng water discoloration. Hinikayat naman ng MWSS, Audrey, yung mga residente na nakakaranas pa rin ng water discoloration hanggang sa mga oras na ito na agad report sa kanila yung sitwasyon para agad na maatasan yung Maynilad na magsagawa ng flushing sa kanilang lugar. Humingi naman ang paumanhin ng Maynilad sa abalang idinulot ng water discoloration sa kanilang mga consumer at iginiit na hindi ito kalawang kundi dahil lamang sa presensya ng manganese. Audrey.
Okay, Ryan, sakaling maulit ito no, na magkaroon ng discoloration, meron bang payo ang MWSS yung panandaliang pamamaraan para maiiwas sa peligro yung mga consumer? Halimbawa sa amin noong mga 1980s, 1990s, dun sa Cainta Rizal, yung tubig namin na deep well. So kadalasan kulay yellowish din yung lumalabas sa tubig. Ang ginagawang pamamaraan ng mga kapitbahay namin, yung nilalagyan ng parang tela para masala. May mga ganitong payo ba ang MWSS? Well, Audrey, kung maulit yung sitwasyon na ganito, nandun yung malaking posibilidad dahil no nasa 61 days pa daw yung gagawing repair doon sa Angat Dam. Now, doon sa kung anong pwedeng gawin ng mga consumer na makakaranas dito, ang payo lamang dito ng MWSS at ng Maynilad ay hayaan na umagos yung tubig mula doon sa gripo hanggang sa luminaw ito. Dahil tuloy-tuloy naman daw yung pagsasagawa nila ng flushing. Hindi nila nirekomenda, Audrey, yung paglalagay ng tela para masala yung tubig dahil may kadelikaduhan daw ito sa posibleng magdulot ng kadelikaduhan sa kalusugan. Ang kanilang payo ngayon, gamitin lang muna sa iba yung tubig na manggagaling sa gripo tulad ng pandilig sa halaman, panglinis ng kotse at iba pa. Pero bawal daw muna itong inumin ng mga consumer. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigas.